Okay, so ito yung bagong flagship phone ng Poco ngayon na Poco F6 Pro. At sa video na to, magfo-focus muna tayo sa gaming performance. Kailangan ko rin kasi ng mas mahaba pang oras para sa mas detalyadong review. So abangan nyo rin yun. Pero ngayon, para sa mga gamers muna tong video natin. Alam kong marami ring mga gamers ang nag-aabang dito, lalo na't pambihira na naman ang specs na binibigay sa atin ng Poco. Pero bago tayo mag-start, maraming salamat muna sa sponsor natin ngayon, PLDT. Gusto mo na bang i-upgrade yung TV mo? Upgrade para sa mas maraming Hollywood movies and TV series? Mas maraming bakbakan o di kaya drama? Andito na ang next level of entertainment with PLDT Home Stream TV. Watch, listen, and speak with the Philippines' first Android TV and speaker box in one with smart home integration via Google Assistant. Kaya nitong gawing smart TV yung TV mo ngayon para mapanood mo na yung mga sikat na movies and TV series sa mga popular streaming apps like HBO Go, Lionsgate Play, Viu, Tap Go, Disney Plus at iba pa. Pwede mo rin gamitin sa pakikinig ng podcast at pang sound trip dahil nga sa integrated Dolby speakers. Malakas na speaker yan. Actually, hanggang 50% nga lang kami nung tinetest namin. May Bluetooth din, so pwedeng i-connect sa mga smartphones natin. At hindi lang yan, kasi may Google Assistant na rin to. So pwede ka na rin Hey Google, open HBO Go. Opening HBO Go. At yes, pwede rin gamitin para kontrolin yung iba pang mga smart home devices natin. Available na itong PLDT Stream TV for just 229 pesos per month. Exclusive to para sa may mga PLDT home plan. Nasa description yung link para makapag-avail. At maraming salamat sa PLDT sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so latag ko lang muna sa inyo yung mga specs na importante for gaming. Unang-una, gamit natin dito yung flagship chipset ng Qualcomm last year na 4nm Snapdragon 8 Gen 2. Hanggang 16 gigs yung memory natin na LPDDR5X na rin. Tapos yung storage naman ay hanggang 1TB na UFS 4.0. At dito pa lang sa tatlong to, talagang aasahan mo na kaagad yung pangmalakasang performance na tipong pwedeng kumalaban at ikumpara sa mga flagship gaming phones last year like the ROG Phone 7 and the Red Magic 8S Pro. Sa display, meron tayong 6.67-inch AMOLED panel na may 1440p resolution or W Quad HD Plus at 120Hz refresh rate na may-enjoy natin mamaya sa mga titles na may support sa 120fps mode. Dual speakers meron din tayo. Tapos, pagdating sa battery and charging, medyo bumaba yung battery capacity ngayon. Naging standard 5,000 mAh na lang instead of 5,160 tulad sa F5 Pro nila last year. Nawala na rin yung wireless charging ngayon. Pag-uusapan natin yan sa full review, pero bumawi naman sila sa wired charging since 120 watts na yung supported speed ngayon, unlike before na 67 watts lang. Gamit ko ngayon yung pinakamataas na variant, 16 gigs of RAM at 1TB na storage. Ang Tutu benchmark score natin ay more than 1.5 million points. Ito yung 8 games na itetest natin at tulad ng dati, mag-uumpisa tayo sa 100% battery life, connected tayo sa 5 GHz band Wi-Fi, 50% brightness, max volume, at dun muna tayo sa magaan na game at paborito rin ng karamihan na Mobile Legends. Tulad ng inaasahan, meron tayong ultra graphics at ultra frame rates dito. At syempre, easy lang to dito sa Poco F6 Pro. 2 games yung ginawa ko dito at sa parehong games, halos lagi rin talaga tayong nasa 120 FPS kahit pasagaran yung graphics. Minsan nababa tayo ng 108, 109 na honestly, hindi mo na rin naman manonotice kung wala kang FPS counter. Pinakamababa ko nang nakuha dito yung 90 plus FPS na very smooth pa rin naman at sobrang bihira lang ding mangyari. Temperature umabot ng 40 degrees Celsius sa harap at likod. So medyo warm pero hindi na rin masama at good thermals pa rin since naka 120 FPS mode nga tayo. So kung sakaling gusto mo ng high refresh rate Mobile Legends gaming nang hindi gumagastos ng mahigit 50,000 pesos para sa isang flagship gaming phone, pwedeng-pwede na sa'yo itong Poco F6 Pro.
Next, sinubukan ko naman ang PUBG Mobile. Naka HDR graphics, extreme frame rates tayo dito, at very consistent yung performance. 60 FPS sa buong laro ko, wala akong naging problema, walang lags o kung ano paman. Kahit may mga kalaban, nakasakay sa sasakyan, all goods ang PUBG dito at hindi rin gaanong nag-init. 36 to 37 degrees Celsius lang tayo dyan, so maning-mani lang din yan dito sa F6 Pro. Pero ito yung game na hindi dapat minamani. Sinubukan ko rin dito yung bagong game ngayon na Solo Leveling Arise. Sa mga nanonood nito sa Netflix, try nyo, baka magustuhan nyo yung game. Sinet ko sa very high graphics, 60 FPS mode, at sa mga unang gates or missions, nakaka 50 plus to 60 FPS tayo dyan. Pero demanding game din pala to at habang tumatagal, umiinit na rin yung phone natin. Tapos kapag may mga boss battles na, maraming effects, at nag-i-spam na rin ako ng mga skills, bumababa na tayo ng around 40 FPS. Actually, nag 30 plus FPS pa nga nung almost 30 minutes na akong naglalaro at umabot na rin ng 40 degrees yung temperature ng phone. Now, since bagong game nga lang to, siguro nga, pwede pang ma-optimize yan sa mga susunod na buwan, pero medyo demanding talaga tong game, so hindi para laruin magdamag sa pinakasagad na settings. Pwede to kung ibababa natin ng konti yung graphics. And also, mention ko na nga rin pala na after kong i-exit yung game, napansin ko na na-limit din sa 60 FPS yung screen refresh rate ng phone natin. Kahit dito sa may home screen at bumalik na lang ulit sa 120Hz nung nakapag-cooldown na. Sa mga players naman ng League of Legends Wild Rift, good news din dahil may 120 FPS mode tayo dito. Well, mix ng high at medium yung settings kapag sinet natin sa 120, pero ang kinaganda naman talagang consistent yung makukuha nating frame rates. Kahit may mga clash, swabing-swabe yung game at kung bumaba man nasa 117 lang din, so hindi mo na rin talaga makikita o mapapansin. Mention ko na rin na pagdating sa touch responsiveness, wala rin akong reklamo. Very responsive yung display. Tapos pagdating naman sa thermals, nasa 36 to 37 degrees lang din. So wala rin kahirap-hirap at kampante kong masasabi na kahit mobile data ang gamitin nyo dito, hindi rin gaanong mag-iinit. Pwera na lang syempre kung nasa mainit na lugar ka rin. Okay, so bago natin pag-usapan yung next game, update lang. After almost 3 hours of gaming, naging 27% na lang yung battery natin. First 4 games na nilaro ko nung nag-test ako ay Firelight 84, Genshin Impact, ML at CODM. Pinakamalaking kain sa battery yung Firelight 84. So dito makikita natin na depende rin talaga sa bigat ng game yung itatagal ng battery. Pero mamaya bibigyan ko pa rin kayo ng screen on time sa PC Mark battery test na ginawa natin. Sa mga CODM players naman, unang-una syempre, walang delay sa gyroscope. So okay na okay to sa gyroscope aiming nyo. Available din yung ultra frame rate option natin, kaya lang bababa ng medium yung graphics kapag ganyan. So mas pinili ko na lang yung very high graphics at max frame rates combo. Solid din yung gameplay natin dito as expected. 60 FPS on average yan. Hindi rin gaanong nag-init yung phone, ni hindi man lang umabot ng 40 degrees. So siguro abangan nyo na lang din mamaya yung Call of Duty Warzone kasi dun mas mahihirapan itong Poco F6 Pro. Okay, so next naman natin itong Call of Duty Warzone. At unang-una, nabalitaan ko na hindi pa rin daw talaga gaanong optimized itong game na to. Medyo bago pa lang din kasi. Settings, sinet ko sa high graphics, optimized for frame rates. At unfortunately, very inconsistent yung nakuha nating frame rates. Well, very playable naman at hindi ko sinisisi yung phone natin dito. Most probably dahil nga yan sa hindi pa gaanong optimized yung game. Kasi nga, pang malakasang chipset na yung gamit natin dito. At sobra-sobra din yung RAM. Kapag naglalakad-lakad ako, minsan 100, tapos biglang nagiging 60, 70, 80, 90, taas-baba talaga, tapos kapag nagkakabarilan na, may mga pagkakataon na bumababa din tayo ng 40 to 50 FPS. Umabot din yung temperature natin ng 46 degrees Celsius. Mainit na rin talaga. So again, kung itatanong mo kung playable, yes, very playable naman. Take note lang na mag-iinit talaga yung phone natin dito at hindi rin consistent yung makukuha nating frame rates, kaya mas may isasuggest ko kung isiset na lang natin yung FPS limit sa 60 FPS.
Genshin Impact, syempre hindi rin pwedeng mawala. By default, nakaset lang sa medium yung graphics at sa totoo lang, indication na rin yan na malakas yung phone natin. Usually kasi nakaset lang yan sa low or lowest settings. Of course, sinet natin yan sa highest preset at 60 FPS limit at masasabi ko na sobrang goods ng gaming experience dito. Smooth for the most part, kahit sinusunod ko yung skills or yung SS ng mga characters na gamit ko at kahit maraming kalaban, usually nasa 50 plus FPS pa rin. Walang noticeable na lags at may isang pagkakataon lang na bumabato ng around 45 FPS pero sobrang bihira lang. Again, madalas close to 60 FPS yung binibigay sa atin at good news din dahil hindi naman nag-init ng sobra-sobra. Well, medyo mainit pa rin, of course. Umabot pa rin tayo ng 42 degrees, pero at least hindi siya tulad ng ibang mga graphic-intensive games na umaabot ng 46 degrees Celsius. So, para sa mga Genshin players dyan, pwedeng-pwede at dapat nyo rin talagang i-consider itong Poco F6 Pro. Settle down. Be sanctified. Barbados, Dallas. Last game natin ang Farlight 84 at medyo mapapahaba lang ng konti yung kwento ko dito. Wala nang intro-intro, extreme settings kaagad yung pinili ko, sagad na kaagad. Take note na one of the most demanding games din to ngayon kapag naka-max settings. Dalawang games din yung ginawa ko dito at sa una, kaya tayong bigyan nito ng over 100 FPS. Pero habang tumatagal yung laro, of course umiinit na rin yung phone natin at naka-experience na ako dito ng thermal throttling. Bale, na-limit tayo bigla sa 60 FPS para hindi na mas tumaas yung temperature ng phone. Mineasure ko yung temperature nung biglang bumaba sa 60 FPS at nangyari yun nung lumagpas tayo ng 45 degrees. Tumataas naman ulit yung FPS natin kapag nakapag-cool down na, umaabot ulit yan ng 80 to 90 plus FPS, kaya lang mag-iinit ulit yung phone at malilimit ulit tayo sa 60 FPS. At uulit-ulit lang yan sa buong laro mo. Reloading. Feel the gravity of fate. Fire on them. Now, ibig sabihin ba nito mahina itong F6 Pro at pangit yung cooling system? Well, I don't think so kasi unang-una, sobrang demanding talaga nitong Farlight 84 at extreme settings. As in, sinasagad talaga nito yung mga phones natin at kahit yung ibang mga flagship phones na nasubukan ko before, umiinit talaga dito. At kung sasabihin mo naman sa akin na, bakit yung ROG phone tsaka yung mga Red Magic phones kayang ibigay yung 100 FPS sa buong laro? Well, kaya ng mga flagship gaming phones kasi inaalaw nila yung mataas na temperature sa phone natin for a long period of time. So, hindi siya nalilimit sa 60 FPS. Ibibigay ng mga flagship gaming phones yung gusto natin na 100 FPS plus sa buong game pero hindi rin bababa yung temperature. Mag-iinit din siya sa buong laro mo na hindi rin maganda para sa phone at lalo na para sa battery. So, tulad lang din sa recommendations ko sa mga flagship gaming phones, wag na nating isagad sa 120 FPS itong Farlight 84. Okay na yung 60 FPS limit lang muna kasi una, medyo nakakainis yung mag-uumpisa ka ng over 100 FPS tapos kalagitnaan ng laro bigla kang bababa ng 60. Kahit na smooth pa rin naman ang 60 FPS, manonotice mo rin kasi talaga yung biglaang pagbaba from 100 to 60. And also para maiwasan na rin yung sobrang pag-init ng phone kasi itong Poco F6 Pro ay umabot ng 47 degrees dito sa Farlight 84. Again, may aircon pa tayo niyan. So, lalo pa kapag naka-mobile data ka at nasa mas mainit na lugar. Okay, so tulad ng pangako ko kanina, ito yung resulta ng PCMark battery test natin. Almost 12 hours of screen on time kapag nakaset tayo sa W Quad HD Plus or 2K resolution at lagpas lang ng konti ng 12 hours kapag nakaset tayo sa 1080p. Personally, isiset ko na lang to sa 2K resolution or dun sa W Quad HD Plus since hindi rin naman ganun kalaki yung difference at kahit iset natin sa 1080p, malamang kakailanganin din natin tong i-charge every day since hindi naman siya ganun kakuna. Saktong battery life lang din for a day of use. Charging time kapag naka-boost mode tayo, 10 to 100%, 20 minutes lang. Tapos sa regular 120 watt charging naman, 10 to 100% ulit, 28 minutes lang din yung inabot. So pareho namang mabilis. Though take note lang din na kapag naka-boost mode tayo, lalagpas ng 40 degrees yung temperature while charging. Yung speakers malakas at klaro dito. Actually, malaking tulong nga para maging mas immersive yung gaming experience natin. At
Again, sobrang solid din ng display, AMOLED, vibrant colors, maliit lang yung punch hole so hindi naging sagabal sa akin, maliwanag talaga tsaka very smooth at responsive din. Now, after kong mag-test ng 8 games dito, gusto kong sagutin yung tanong ng ilang mga gamers na interesado. Pwede ba tong gawing alternative sa mga flagship gaming phones? Or flagship gaming phone killer ba itong Poco F6 Pro? Yes na yes ako dyan. Well, sa ngayon kasi, habang nire-record ko itong video, wala pa talaga akong idea sa presyo. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit wala pa tayong full review. Pero knowing Poco, malamang sa malamang, hindi to lalagpas ng 35K at baka nga less than 30K lang din yan sa early bird promo nila. At pag nagkataong ganun nga yung price, yes, this is a solid gaming phone para sa karamihan sa atin. Lalo na sa mga gamers na hindi willing mag-spend ng 50, 60, 70,000 pesos para sa isang flagship gaming phone like Red Magic and ROG phones. Pero para lang mas klaro, gusto ko lang ding sabihin na syempre, may mga features pa rin ang mga dedicated gaming phones na hindi natin makukuha dito. Like, for example, shoulder triggers, bypass charging, wala din, na very important sa mga gamers na magdamagan kung maglaro. Yung mas maraming features ng overlay, like the ROG's Game Genie, limited lang kasi yung features dito sa Game Turbo ng Poco. Yung mga RGB lighting or yung mga gaming aesthetics, wala din. Tsaka yun nga, pagdating sa thermals, once na pumatak ng 45, 46 degrees itong Poco F6 Pro, nililimit niya na yung performance. Sa ROG at Red Magic, usually inaalaw nila kahit na mag-init ng sobra para maibigay sa atin yung sagad-sagarang frame rates. And for the record lang, hindi ko sinasabi o nire-recommend na i-allow nating mag-init ng sobra yung mga phones natin. Pero kung super competitive ka at kailangan mo talaga yung mataas na frame rate for a long period of time, at least alam mo na kayang gawin ng phone mo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, abangan nyo yung full review ko para dito. Itetest ko pang mabuti. Doon din natin pag-uusapan yung iba pang mga bagay like camera, design, pricing at iba pa. At least 2 weeks pa siguro, balikan nyo ako dito at sasabihin ko sa inyo lahat-lahat ng mga bagay na matutuklasan ko dito. Subscribe para hindi mo yan ma-miss out. Maraming salamat at kung gusto mong panoorin yung mga review ko sa iba pang mga Poco phones, click mo lang tong mga videos na to.